Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito po sa ating bansa, no? Mga simpleng komento dito sa Pinas. Yan, no? At ito nga po mga ka-review natin, kapapasok lang, grabe. President BBM nagdesisyon na. Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, no? DND umaksyon, mga bansa sumanib bawiin WPS. Yan mga ka-review natin patungkol po yan ang ating bibigyan ng reaksyon, no? Komento at kritisismo, reviewin po natin, no? Mula po yan sa Siler News TV, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Yan, subscribe nyo na po, Siler News TV. Yan, pero bago pong lahat mga ka-review, bago natin simulan to, kung bago pa lang at di pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload nating reaction video. At ito na nga mga ka-review natin, sama-sama at sabi-sabihin po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Desidido na po ang ating So yan, pamahalaan. boses po ni Sir Mike Abe. Talagang itaas na rin ang level ng hindi lang pagkundina, kung hindi ng mga diskarte kung ano ang dapat gawin para matigil po ang patuloy na harassment ng mga Coast Guard ng China at mga barko mula sa China. Ito ay matapos pong mamataan ng Philippine Coast Guard at ng Navy na merong isang barko na ang pinaniniwalaan nila hindi lang mangingisda ang sakay. Baka daw po membro na ng People's Liberation Army, kasi kakaibang barko na parang military na marami raw mga antena at kung ano-ano, kakaiba kumpara doon sa kanilang madalas nakikita na Chinese Coast Guard at Malaysian vessel. So, yan po yung nakikita. At higit sa lahat, kaya po naiisip na ng gobyerno ang taas ng level ng pagharap dito ay dahil nga ho dito sa Kunyamagurita, pinakita na natin itong napakadelikado, di ba? Yung dikit na ganyan, no? Mababangga tayo sa barko nila dahil humarang doon sa dadaanan natin. Yan po yun eh. Yan napakadelikado. Yung nasa unhang barkong malaking yan po yung Coast Guard ng China, Chinese Coast Guard. Okay, sa atin naman itong kabila na siya pong napapalapit, pero biglang hinarang doon sa dadaanan. So, ang issue dito ngayon ay malaki na po ang posibilidad na dadami na o mapapadalas na po ang mga aircraft ng Estados Unidos na mag-oobserba, magmamonitor ng West Philippine Sea. Lalo na ngayon na mas tumitindi ang pagiging agresibo ng mga Chinese Coast Guard at mga barko ng China dyan po sa may Ayungin, kung saan doon po laging dumadaan at nagpupunta ang mga barko ng Coast Guard at nagsusupply ng mga pagkain sa mga mangisdang Pilipino at saka po doon sa ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Commodore J. Tariela at sa ating Navy, ang Force of the Philippines, yung nakita nilang barko na kakaiba na hindi na mangingisda ang dating ay isa yun anya sa patuloy na pagiging agresibo ng China. Kaya't itong voluntary or coordination ng Philippine government, ng ating Armed Forces of the Philippines, dyan po sa mga bansang kaalyado natin tulad ng Amerika, ay magpapatuloy at yun nga pong presensya nila ay magiging, pwede natin sabihin, magiging regular na ang kanilang presensya sa himpapawid, yung airspace ng West Philippine Sea at ng South China Sea. Kaya dun po sa mga pro-China at mga aktor politician, di ba? Senador Robin Padilla, ayaw mo ng presensya ng Amerika, ito. Lalo kang magugulat yan kung hindi mo matanggap ang presensyang yan. Dadami na yung presensya ng mga aeroplano ng Amerika at ng ibang bansa. Dahil nga ho, sobrang agresibo ang China. Yun nga po no, mga ka-review natin,
bakit nga po ba ayaw ni, 'di ba, ni Senator Robin Padilla na magkaroon doon ng ng mga tropa ng Amerika, 'di ba? Na samantalang tayo naman ang tinutulungan, no? Ano bang gusto ni Senator Robin Padilla? Mga incheck ang doon, maghari-harian? Nako, hindi po pwede 'yun kasi atin po 'yan eh, no? Baka hindi po alam ni, 'di ba? Senator Robin Padilla na atin 'yan. Well, anyways, alam niyo naman siguro kasi gusto niyang pumunta doon eh. Gusto niya pang makipagbakbakan, di ba? Kasi nga po, sinasabi niya na reservist daw siya ng armed forces. Kaya sila ni Senator Bato, no? Gustong-gusto na nilang pumunta doon at makipagbakbakan. So, ayaw niyo po ba na may tumutulong sa atin, di ba? Na ibang bansa. Kasi mas, di ba, mas powerful po ang wag na po tayong magkunwari, di ba? Wag na po tayong maang-maangan na talaga naman na mas malakas ang US, di ba? Mas malalakas yung kagamitan kaysa sa atin. So wag na po nating kontrahin itong tulong nila kasi, di ba? Hindi naman tayo ang magiging dihado kung di ang China. Sa walang pakundangan at kawalan ng respeto sa international law at sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Dahil dyan, okay, lalo pa hong pinag-iibayo yung ng 7 mga bansa, yung naval or navy exercise na ginagawa na ito ongoing sa iba-ibang lugar sa ating bansa at especially dito sa Luzon, natatagal hanggang October 13. Na kung yung mga gunita, ang maraming mga barkong pandigma ng Amerika, ng UK, ng Royal Navy, kasama po ang Japan, at iba pa ay Australia ay nandyan po sa karagatan ng Pilipinas, doon sa tinatawag na Philippine Sea. Okay? Para nga ho may pakita ng mga bansang ito na sila ay kaalyado ng Pilipinas at hindi nila pababayaan ang Pilipinas sa patuloy na pambubuli, pang-aagaw ng China, pagkuha ng China sa South China Sea at West Philippine Sea. So yung mga bansang kapitbahay natin, active na rin po sa coordination. So katulad ng sinabi ko, pwedeng lalong iinit ito sa mga Pilipinong pro-China o pabor sa China o ayaw ng presensya ng Amerika at ng iba pang bansa. Alam niyo mga ka-review, wala naman sigurong Pilipinong pro-China, no? Maliban po dito sa mga sa senador na ito na gustong hindi pa rin naman natin well anyway, depende pa rin po 'yun no, sa ating opinion. Wala naman siyang sinabing pro-China siya. Pero 'di ba, sa kanyang aksyon, ganun po ang lumalabas. So, 'di ba? Pero wala pong sigurong Pilipino na pro-China, lalo na po kung malalaman nila itong nangyayari ngayon na mga pambubuli, paningkalokohan ng China dito sa West Philippine Sea, di ba? Nako. Kung sino man yan ng mga Pilipino na pro-China, taas niyo po ang kanyang kanang paa. Uy, patawa. Di ba? Kasi, sige nga, yung mga pro-China dyan na nanonood sa atin ngayon, pag-comment naman po kayo mga ka-review. Okay? Acceptable po ang lahat ng comment ninyo. Kung meron man po. Pero alam ko lahat ng mga ka-review natin talagang galit din sa China. Sapagkat itong kanilang nababalitaan no, na panghaharas sa ating mga kababayang na mangingisda doon sa WPS. Hindi na po mawawala yan. Lalong dadami ang presensya by air or by sea ng mga barko at aeroplano ng mga bansang sumusuporta nga po sa Pilipinas. So, maraming dapat tayong abangan. Hindi po lumalamig sabi ko naman sa inyo, huwag tayong magpapalamig dito. Kailangan, anuman po ang mga nangyari sa mundo, kailangan yung atin, huwag nating kalimutan. Huwag tayong padala, although mayroong crisis ngayon sa Israel. May bakbakan doon. So sana makasafe yung ating mga kababayan doon Pilipino. Pero hindi doon mapopokus ang issue. Ito ginagawa ng China sa atin
sa West Philippine Sea, isa hong critical na sitwasyon. Pag tayo po nanahimik, makamagulantang tayo isang umaga, wala na sa atin ang ating mga teritoryo. At yun naman po ang pinanindigan ng Armed Forces of the Philippines, Department of National Defense, at saka ho ng Philippine Coast Guard na hindi sila papayag ito dahil ang paninindigan ni Pangulong Marcos ay hindi talaga dapat ito makuha nila. Plano nga ng gobyerno na bawiin yung ilang bahagi ng Scarborough Shoal na sinasabing inaako ng China na kanila na yon. So hindi ko papayag ang Pilipinas dyan. Dahil nandyan lang po yan sa may Masinloc. Ang Masinloc ay kasali yan sa Scarborough Shoal na nandyan lang po sa may Zambales sa Region 3, Central Luzon. Okay? So yan po yung sitwasyon dito. Kaya po kailangan tumaas ang level ng pagkontra at pagpapalakas ng ating bansa sa ugnayan sa ibayong dagat o sa ibang mga bansa. Dahil mismo nga po, ipakita ko na sa inyo yung isang video na yung ating ambassador Teddy Boy Locsin, siya po yung special envoy sa China, kaya sumama dun sa pagsusupply para kanyang masaksihan yung nangyari at nakita niya napakapanganib ng ginawa ng barko ng China. Na habang sila naglalayag na ganyan, biglang nag-maneuver ang ganun yung Coast Guard ng China at hinarangan yung dadaanan nila. So napakadelikado. Isa yun sa personal na saksihan ng ambassador natin at yun ang kanyang sasabihin sa China pag sila nakipag-usap. Na napakadelikado ng ginagawa ng Chinese Coast Guard diyan sa may West Philippine Sea na muntik ng mabangga ng ating Philippine Coast Guard pagkatapos pag nangyari yan. Alam ba nyo pag nangyari yan? Ang papalabasin ng China, binangga natin sila. Pero bakit hindi mababangga? Humarang sila doon sa dadaanan. Ay mga barko, hindi naman katulad ng kotse na madaling kumaliwa, kumanan. Bay, napakahirap po ng barko. Hindi ganun kadaling makalayo yan sa lugar kung saan dadaan yung iba. So, medyo mainit po ang sitwasyon tungkol dyan. Okay. So yun nga po mga karibin natin, no? Talagang tingnan nyo po, sinasadyang harangan ng China Coast Guard, ang Philippine Coast Guard, tingnan nyo po mga karibin natin, no? Muntikan na o mukhang nabangga nga yata, no? Kasi nga po mga karibin, gumagawa po sila ng paraan para, diba, magkaroon po sila ng dahilan na talagang, diba, birahin yung ating mga Coast Guard, no? Kasi isipin nyo kung banggain yan o sasabihin nila, binangga kami ng Pilipinas kaya gumantalang kami. So ganun lang, parang palalabasin nila na tayo yung masama, no, mga karibin natin. Pero hindi po yan mangyayari pagkat yung ating PCG ay mga disiplinado po, no? Saludo po tayo dyan sa ating PCG. Alright? So yan mga karibin natin, ano pong reaksyon dyan sa utos na ni President BBM na bawiin po yung mga bahagi ng Scarborough na pag-aari din naman natin, di ba? Ano man po ang reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan kung ano po ang inyong nararamdaman, ang inyong reaksyon sa balitang ito. Right? Alright mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng in-uploads nating reaction video. Yan mga karibin natin, huwag pong kalimutang i-subscribe si Siler News TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito.